Ang problem ay hindi sila sigurado na tanggapin ng Senado ang ganong taktika. Klaro tayo ha? Malabo pa po na matatanggal si Vice President Sara Duterte sa pagka-pangalawang Pangulo. So itong impeachment, demolition job lang po ito ng kaniyang mga kalaban sa politika na binubuo ng ambisyusong si Martin Tambaluslos na hindi mananalo-nalo sa popular election, kung kaya ginagamit niya ang lahat ng maruruming taktika upang wasakin at paralisahin ang political influence ng mga Duterte, partikular ngayon si Vice President Sara Duterte. Malabo yan. Hindi matatanggal si Sara Duterte ngayon kasi hindi magko-convene ang Senado as impeachment court. Granting they will do it in January. So hindi na sila mga ngampanya, mag-hearing sila, i-railroad nila. I don't think so matatapos nila yan sa loob lamang ng 2 linggo bago magkampanya. Unless ganon na sila kadesperado na pipilitin nilang brasuhin na nakawin ang mandato ni Sara Duterte na ibinigay ng 32 milyon ng mga mamamayang Pilipino at lalapastanganin ito ng Senado at ng lower house of Representatives ni Martin Romualdez, at sa loob ng 2 linggo bago magkaroon ng campaign period ay tatanggalin nila si Sara Duterte. Aba, magkakagulo ang Pilipinas niyan. And I do not think so na mangyayari yan sa Senado. Pag-uusapan pa nila ang rules of impeachment court. Pag-uusapan pa nila ang mga rules of evidence nila na gagamitin at ano po ang sequence ng presentation. It will take siguro 3, 4, 5 months. So hindi na sila mga ngampanya, araw-araw sila mag-hearing, 3 araw sa 1 linggo, tapos iikot pa sila sa buong Pilipinas. That is impossible to happen. So nakikita ko dito, baka i-transmit nila ito January na. O i-transmit nila ngayon ng House of Representatives, December. Ang problema, hindi na sila makapag-file ng impeachment muli next year na ulit, so 2025. So this is testing the waters. Mga kapatid, testing the waters. Ibig sabihin, sinasampulan nila kung kayang ilusot at kayang igiit. Okay? So, kalma lang tayo. Kung si former Manila Mayor Isko Moreno pa, don't panic. It's organic. Hindi pa po matatanggal si Sara Duterte. Whether i-transmit nila December from the House of Tambaluslos ang kanilang impeachment na gimmick na kasabwat ang mga komunista at bulok na politiko ngayong December 2024 or January 2025, doesn't matter. Ang pagpapatanggal kay Sara Duterte magaganap lamang kung mag-cooperate ang Senado. At ang Senado ay mag-convene as impeachment court and there will be full Senate impeachment court trial. Parang trial talaga siya pero hindi naman yan judicial procedure sa korte. Ang gagamitin nila ay rules of impeachment court, which is primarily political process. Thank you, Judith, sa mga pagpapakulay po ninyo. Pang-coffee lang, yes. Walang problema po. Nakakapag-ipon tayo dahil sa inyong mga tulong at sa mga ads na nanggagaling po sa inyo. Mga 10 days from now, we hope and pray, ay magkakaroon po ng monetization, first na monetization po at compensation from YouTube ang ating Ka Eric Celis YouTube channel. Thank you for you. At ang atong Facebook Live, maraming nanonood ha. Ano ulit? Sara Duterte, no matter if she will be impeached at the lower house or at the House of Tambaluslos, ay hindi po siya matatanggal bilang pangalawang Pangulo unless there will be full impeachment court trial at the Senate, which is malabo. Kasi may magbi-break sila ang balik 3rd week of January. Paano nila i-railroad yan? At paano nila gagawin yan na may campaign period na sa February 11 or February 12? So, nakakaduda ito. Ano bang motibo? Ano ba talaga ang layunin? Ano ba talaga kuya? Ayun, klaro na tayo ha. Sa tingin ko, hindi po matatanggal sa impeachment court ng Senado si Sara Duterte, baka nga hindi pa magkapag-convene. Pero bakit inihabol na ma-file po ito?
Iyon ang sasagutin natin. Hold on. Kasi bibigyan natin ng himay-himayan eh. Bakit bagamat hindi po ito magtatagumpay at bagamat mayroong inilabas na statement na inamin na ni Marcos Jr. na siya nag-text at ang nag-leak daw ito sa isang congressman at si Katonyeng pa ang nagpalik, ay hindi niya ini-encourage ang impeachment complaint sa loob ng House of Representatives. Bagamat yun ang sinabi niya, pero hindi siya pinakinggan. Ngayon, ang question, ito ba ay pag-uusapan sa House of Representatives? Ang order na yan ay manggagaling kay Speaker Tambaluslos, na pinsan ni Marcos Jr. So, ano ang nangyari? Bakit ipinail? Ano ang layunin? At ano ang implications? Pero bago niyan, puntahan muna natin sinong nag-file. Ayun. May hanging question tayo ha. Kung bakit inilusot itong pakikipagsabuatan, ipinilit at gustong yanigin ng House of Representatives si Marcos Jr. at ang Senate buligligin nila para magbuo ng impeachment court against Sara Duterte bilang Vice President. Itatrial siya. Ano po ang mga background na mga nag-file na ito? Tiningnan ko kayo na mga nag-file. Nandoon po yung mga barkada ng komunista. Walang kredibilidad. Kaya nga hindi na siya muling tumakbo na senador. Kasi kung totoo na siya ay pinapanaywalaan ng taong bayan at nirerespeto siya bilang politician ng bansang ito, si Laila de Lima, si Laila Saba, hindi po siya tumakbo bilang senador kasi alam niya hindi siya mananalo. Isa siya sa mga complainants na nag-endorse ng complaints as private complainants. Among the private complainants, si Laila Saba de Lima, na pamangkin ni Juliet de Lima Sison na asawa ni Joma Sison, na nakabase sa Netherlands at ngayon ay nagsisilbi na isa sa mga pinuno ng Komunistang Central Committee ng Communist Party of the Philippines at ng National Democratic Front at namumuno sa pagkumpas ng mga terorismo ng NPA sa Pilipinas, na nagtatago na siya sa Netherlands for more than 40 years. Tiyahin po ni Laila Saba de Lima si Juliet de Lima Sison. Kaya si Franz Castro, na convicted criminal na teroristang urban operative ng CPP, NPA, NDF, ay nakikipagsabuatan kina Laila de Lima. So klaro walang kredibilidad itong si Laila de Lima, kaya nga tumakbo na lang siya sa party list nila na ML. Mobile Legends so wala naman pag-asa ito manalo sa pagkasenador So sino pa mga complainants? Ang mga complainants po, mga akbayan. Magkaiba po ang akbayan kaysa anakbayan. Okay? Ang anakbayan po ay CPP created at recruiter ng NPA at yan ay hawak ng Communist Party of the Philippines. Ang akbayan po, rejectionist group yan, nila Risa Ontiveros at nila Chel Jokno na sumama na dyan, nila Walden Bello noong 1994, 1995. Yun po ang pinakamalaking pagkabiyak. Nagsimula yan 1992-93 na mga debate at humantong sa full-blown na pagkabiyak or split sa loob ng CPP, NPA, NDF noong 1994-1995 at tinawag yan na RARJ. Yung nanatiling loyal at nagsasamba kay Joma Sison, kasama kami doon noon, doon pa ako sa kanila, ang tawag sa amin RA, reaffirmist. Kasi nanggaling po yan sa panawagan ni Joma Sison noon na sinulat ni Armando Liwanag, who was also Joma Sison as chairman of the Communist Party Central Committee. Ang sinasabi niya, rectify our errors and reaffirm our basic principles. Central Committee statement ng Communist Party of the Philippines noong December 26, 1992. Klaro?